Dahil sa wala akong mahiram na hagdan sa aming kapitbahay, ganito na lang ginawa kong paraan. Bara sa bayabas style, para lang makakit sa kanope. Kailangan ko umakyat hanggang sa napatawa na nga ang aking anak, na siyang may hawak ng martilyo at pako, bulkasil na gagamitin ko para sa aming project. At ito na nga, hanggang sa makarating ito sa taas. Ito, ayan, akit na po tayo sa taas. Ito na ho ang aming bubong. Sa tagal-tagal na panahon nga ngayon huli ako nakakit dito. Dami na palang kalawang. Kailangan na uli mapinturahan. Siguro mga ilang taon, mga halos 3 taon ako hindi nakakit dito sa bubong. Ito na ang kalagayan ng aming bubong. Dami na palang kalawang. Okay pa naman ang gilid. Ito lang ang problema. Ito. Nasira na yung pako. Ang diretso nito doon sa aking panganay na anak. Sa kwarto. Ayan. Kita nyo, naputol ng pako. Tapos ito dapat na dito. Ito so far maganda pa naman. Maganda pa yung pagkakaano naman. Ito lang. Ito yung paligid. Ayon sa kwento-kwento dadaan daw ngayon ng dadaan bukas ang bagyo. Sana naman hindi masyado makapaminsala. At ito na nga, nakita nyo ang finished product. Ay walang iya. Daig pang forman sa quality. Kita nyo yung pahid na iyan. Talagang binabayaran na yan ng mahal. Medyo may kalaparan nga pala ang bubong namin ito. Tapos hindi masyadong dahilig. O ika nga medyo hindi siya matarik. Kaya tuwang-tuwa mga pusa dito, lalong-lalo na sa gabi. Paghahabulan pat din magbababahan sa bubong. Yung gang kasarapan ng pagtulog mo. Bago mapapakinggan mong magkakalabugan din sa taas at para lang magbabahan, ay talagang mapapahiya ko na lang. Talagang mapapamura ka na lang ng todo Huwag nyo nga po palang papansinin na lang yung antenang yan. Yan ay walang kwenta. Tagal na niyan diyan nakasandal ilang bagyo nang dumaan hindi na natalis-alis. Ay ayos pa rin Ang sarap sa pakiramdam kapag ako'y nakakakyat din sa aming bubungan. Hindi ko na nga lang masyadong nagagawa dahil sa sobrang pagod na rin sa trabaho. Pakiramdam ko fresh na fresh ika nga. Pakiramdam. Tapos napakaliwalas.